Ika-siyam-na-put-anim na kabanata. Laking gulat ni Mit nang labanan siya ng kapwa ni Yaoni na si Marcos. Nabigla nga rin siya nang makitang kasama rin ito ang buong hukbo nito sa ligyo ng Asael. Tinulungan din ng mga ito ang kanilang kalaban na lalong nagpagulo sa kanyang isip ng oras na iyon. Isa itong malinaw na pagtataksil sa kanilang Panginoon. Ngunit hindi niya makita kay Marcos na ito ay kinakabahan o nag-aalinlangan sa ginawa nitong lantarang pagtiwalag sa kanila na labis niyang ipinagtaka. Nagulat na lang din siya nang banggitin nito na may bago na itong kinikilalang pinuno. Nag-isip siya kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob na sabihin niyon. Alam niyang sa oras sa malaman ito ng Demon Lord ay isang siguradong kamatayan na makukuha nito mula rito. Ang tutupad sa propesiya. Ito na nga ang tumatak sa isip ni Mit matapos magsalita ni Marcos. Nabigla na lang siya nang isang bugso ng hangin ang kumawala mula sa kanyang tabi. Narito na siya, Mit, sabi ni Marcos habang nakatitig sa pula niyang mga mata. Kasunod nga nito ay nakaramdam siya ng biglaang panganib. Nang mapalingon siya ay nagulat na lang siya nang isang kamao na pala ang papalapit sa kanyang mukha. Naging mabilis pa rin ang kanyang pagresponde at nakadepensa pa rin siya sa pamamagitan ng pagharang dito gamit ang dalawang bisig niya. Kumawala ang malakas na hangin nang tumama ang suntok na iyon. Kakaiba rin ang naramdaman ni Mit nang makita ang kakaibang aura ng binatang umatake sa kanya. Isa itong silver aura. Ramdam din niyang may lakas ang suntok nito dahil nakaramdam siya ng pagkapunit sa kanyang laman sapagkat hindi niya nagamit ang kanyang matigas na balat. Wala na tuloy siyang nagawa kundi ang mapatalon palayo dahil kung lalabanan niya ang lakas nito ay baka makatanggap siya ng hindi magandang pinsala. Paano mo ako natamaan ng ganoon? Tanong niya sa sarili matapos magpakawala ng itim na aura para ipakita ang kanyang lakas. Dito nga ay nakakita siya ng pulang mata mula rito. Ang isang mata ng kalbong binatang may silver aura ay may matang tulad ng sa demons. Napakuyom siya ng kamao nang makita iyon. Kalahi nila ang umatake sa kanya. Pero bakit hindi ko maramdaman ang kanyang presensya? Tanong muli ni Mit sa sarili at dito nga ay nagulat siyang muli nang kumalat ang silver aura ng binata at tumuloy sa bawat heroes na naroon. Isang pagkawala ng hangin ang naramdaman niya at biglang naghiyawan ang lahat ng kanilang mga kalaban. Nakita niya ang pagsigla ng lahat na maayos nang nakakatayo at nakakagalaw. Dito ay mas naramdaman niya ang lakas ng bawat isa. Sino ka? At paano mo nagawa iyon? Tanong ni Mit na hindi na natutuwa sa nangyayari. Mabilis niyang nilingon ng kanyang mga kasama. Kung lalaban sila, ay sigurado pa rin siyang nakakalamang sila dahil sila ay mga demons. Dahan-dahang hinarap ni Beast si Mit at dito ay nagtitigan ng dalawa. Malakas ang isang ito. Higit na mas malakas kaysa sa kumampi sa akin. Wika ng binata sa sarili habang tinutukoy si Marcos. Pero bigla na lang siyang napangisi. Natuwa rin siya dahil okay na ang mga heroes na nasa kanyang likuran. Kaya nga, muli siyang nagsalita. Ibigay ninyo sa akin ang demon na ito, sabi ni Beast sabay turo sa demon. Ang mga heroes ay nabigla rin nang makita ang aura na lumalabas mula sa kinikilala nilang number 1 hero na si Mit. Anong ibig sabihin nito, Mit? Malakas na sigaw ni Ingris na biglang lumitaw sa harapan ni Beast at sa harapan ni Mit. Nagkamali ito matapos ang biglaang pagsabog kanina. Pero ang pagmulat pala ng kanyang mga mata ang magbibigay sa kanya ng isang hindi kapani-paniwalang imahe ng itinuturing niyang karibal. Ayaw niyang paniwalaan ang kanyang nakikita sa hero na itinuring niyang balakid sa pagiging pinakamalakas niya sa Heroes Assembly. Napakuyom siya at mariing hinawakan ng kanyang espada. Si Mit naman ay nginisian si Ingris sabay sabing, "Umanib ka sa akin at gagawin kitang isang malakas na demon." Nagdilim kaagad ang paningin ni Ingris at ang talim ng kanyang espada ay agad na nabalot ng pula niyang aura. "Isa kang demon, isa kang kaaway," sambit ni Ingris at nagkabitak ang lupang kinatatayuan niya.
Sa isang kisap ng matay, isang pulang guhit ang bigla na lamang bumulusok patungo kay Meet. Tumagos ang guhit na iyon na sinundan ng isang malakas na hangin. Ang pulang liwanag ay kumawala at biglang lumitaw si Ingris sa likuran na nakatayong si Meet. Ingris, hinahangahan ko ang ability mo. Pero walang pinsalang magagawa ang atake mo sa balat kong napakatigas. Winika ni Meet at pagkatapos ay mabilis siyang lumitaw sa harapan ni Ingris na kasalukuyang nanginginig ang brasong humahawak sa espada nito. Kung hindi nga niya inalalayan ng kanyang ginawa, ay baka naputol na ang talim ng kanyang espada. Ang abilidad ni Ingris ay ang pagkakaroon ng pambihirang swordsman's skill. Nakaimplanta na sa katawan at isip niya ang lahat ng kaalaman at lakas na mayroon ng isang napakalakas na swordman. Sinasabing wala siyang bagay na hindi kayang hiwain kung gugustuhin niya. Subalit ang balat ng isang dragon ay hindi basta-basta masusugatan ito, lalo't mas malakas ang aura nito kumpara sa kanya. Hindi naman kita papatayin. Ipapakita ko lang sa lahat ng narito kung gaano kalakas ang kanilang babanggain. Itinaas ni Meet ang isa niyang kamay at bigla na lang kumawala ang napakalakas na kidlat sa kabilang dulo ng lugar. Nabalot iyon ng itim na aura at nag-iba ang itsura ng kanyang kamay. Tumaba iyon at kumapal. Humaba rin ang kuko nito. Isa na itong kamay ng dragon. Kasunod nito ay ang mabilis itong pagbulusok papunta sa espada ng kaharap niya. Kumawala ang hangin at ang puwersa nito ay tumama sa mga nasa paligid. Kung hindi nga dahil sa aurang bumabalot sa bawat isang hero roon, ay baka nahati na ang kanilang katawan dahil doon. Lumaglag sa harapan ni Ingris ang talim ng pinakamamahal niyang espada. Ito ay ang sleeping soul na ipinamana sa kanya ng namatay niyang ama noon. Mahalaga sa kanya ang espadang ito. Kaya nga nang makita niya ang nangyari, ay mabilis niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang sandata. Kahit na naputol ito, ay may natitira pa ritong maikling blade. Dito ay kumawala ang red aura niya at kumalat ito ng napakalawak. Ngumisi si Meet at dito ay mabilis siyang inatake nang nagdidilim ang paningin na si Ingris. Hayop ka! Alam mong mahalaga sa akin ang espadang ito at ito pa talaga ang pinutol mo. Sigaw ni Ingris at mabilis niyang nilampasan si Meet. Kasunod nito ay ang pagkawala ng matalas na hangin na pumaikot sa pinatamahaan niyang demon. Hindi ko pa rin siya nagalusan. Sambit bigla ni Ingris na nanginig ang bisig matapos itodo ang kanyang atake rito. Kaya niyang humiwan ng kahit ano, kahit pa diamante. Subalit kakaiba ang balat na mayroon si Meet. Hindi ito basta masusugatan ng mga ataking gaya ng kanyang ginawa. Ito ang katangiang mayroon si Meet. Kaya hindi niya ito basta-basta mauungusan. Napasigaw na lang si Ingris. Naiinis siya sa kanyang sarili kaya nga mabilis niyang nilingon si Meet na kasalukuyang kumakawala ang itim na aura mula sa katawan. Isa kang hero, hindi ka demon. Sigaw nito rito sa pag-aakalang babalik ito sa poder nila. Subalit, wala na talaga siyang magagawa. Ang mga nasa paligid naman ay nakahanda lang kung sakaling magkakaroon ng hindi magandang galaw ang kalaban. Ang nangyayari sa gitna ay hinahayaan lang nila dahil wala pang iniuutos ang kanilang mga nangungunang mandirigma. Nasisirahan ka na ng ulo, Ingris. Tama na ang kahibangan mo. Wala na ang espada mo kaya. Kukunin ko na rin ang katauhan mo para lumipat sa aming mga demons. Conversion! Bulalas ni Meet at isang bilog na itim na enerhiya ang bumalot sa kanilang dalawa ni Ingris. Hihilahin lang niya ang puting espiritu nito at hiiwanan ng itim. Sa pagkakataong iyon ay mas mangingibabaw ang kasamaan sa katawan ng lalaki at dito na niya isasalin ng kanyang itim na aura upang maging ganap na demon ito. Isa itong abilidad na tanging mga Oni lang ang nakakagawa kasama na ang Demon Lord. Ang mga nasa labas ay walang magagawa rito dahil wala silang kakayahang pasukin ang loob nito. Tanging ang Demon Lord at ang Oni na gumagawa lang nito ang makakapasok dito. Gagawin niyang demon ng samurai hero. Bulalas ni Sir Garnalion na kasama rin sa mga naroon. Si Ingris ang kanyang idolo at ayaw niyang mangyari ito. Kaya napatakbo siya upang subukang pigilan ito. Ganoon din ang ibang heroes. Wala na silang mapagpilian kundi ang gawin ito. Kung magiging demon ng number 2 hero, ay malaking kabawasan sa kanila ito.
Nang makita ng mga demons ang gagawing iyon ng mga heroes, ay kumawala kagad ang kanilang mga itim na aura at tumayo sa harapan ng kanilang general. Hinarangan nila ang lugar kung nasaan ang hawla ng itim na enerhiya. Huwag na kayong sumubok pa. Dahil hindi kami magdadalawang isip na kitilin ang buhay ng bawat isa sa inyo. Dahil hindi kami magdadalawang isip na kitilin ang buhay ng bawat isa sa inyo. Bulalas ng isang binatang may hawak na mga karit. Kasabay noon ay ang pagngisi nito na sinabayan ng pagliliwanag ng mga mata ng mga demons na sumusunod kay Myth. Hindi maganda ito, bulalas ni Helio at nagliyab kagad ang kanyang puting apoy. Subalit, pinigilan siya ng kanyang amang si Kuro. Hinawakan siya nito sa balikat. Kumalma ka, Helio. Wika ni Kuro na nagliliwanag ang pulang aura. Walang alam ang ibang narto sa kung sino si Beast. Wika ni Kuro na nakangisi sa kawalan. Walang nakakapansin dito dahil wala itong ipinapakitang kakaiba. Lalong wala rin silang presensyang nararamdaman mula rito. Ulatin mo sila, Beast. Iligtas mo si Ingris. Sambit ni Kuro na nagpakuyom naman sa kamao ni Helio. May kaunti pa rin siyang inis kay Beast pero alam niyang malakas ito. Lalo na nga't ito ang tumalo kay Sargus. Nagpatuloy sa paggalaw ang mga demons at heroes. Kasalukuyan na rin sinisimulan ni Myth ang paghigop sa puting espiritu ni Ingris sa loob ng kanyang bilog na enerhiya. Habang nangyayari ito, patuloy lang sa paglalakad si Beast hanggang sa harapan ni Myth. Mabilis na hinawakan ni Beast ang kamay ni Myth na ikinabigla kaagad nito. Kasunod nito ay ang pagkawala ng hindi kalakas ang hangin at ang pagkawasak ng bilog na hawlang itim na nakapalibot sa kanila. Paano? Bulalas ni Myth na nagulat na lang nang itulak ng binatang kalbo ang katawan ni Ingris palayo sa kanila. Mabilis ang mga pangyayari. Nakita na lang ni Myth na hahalik na ang mukha niya sa lupa nang ihampas siya ni Beast gamit ang isa nitong kamay. Kumawala ang napakalakas na pwersa at ang lahat ay napatingin sa pinagmula noon. Ang mga demons ay nanlaki ang mata nang makitang nakabulagta si Myth sa harapan ng isang binatang kasalukuyang nagpapakawala ng itim na aura. Siya ang ating magiging pinuno. Malakas na winika ni Marco sa buong legion na hawak niya. Pagkatapos noon ay ang pagsigaw ng lahat ng mga demons na kasama niya bilang pagsuporta kay Beast. Ito na nga ang sandaling napansin ng lahat ang binatang si Beast. Nabigla na talaga sila nang makitang bumulagta si Myth. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita nilang ganito ito. Kilala nila ang number 1 hero na napakalakas at walang sino mang papantay rito hanggat hindi ito aalis sa pwesto. Nang sandaling iyon, nagsimula na ring magsalita si Kuro. Pinakawalan niya ang kanyang asul na apoy at binalot niya ang kanyang sarili nito. Siya ang sinasabi kong tumalo kay Sargus na demon. Isang taga Purif City. Isang demon. Nang marinig ng karamihan niyon ay napaseryoso sila. Demon pa rin ito. Ang lahi ng mga pinakamasasama. Hindi tayo pwede magdiwala sa isang demon. Tandaan ninyo, demon ang kalaban natin. Bulalas ng ilan. Napangisin na nga lang si Marcos nang marinig iyon. Wala siyang pakialam sa mga ito dahil ang gusto niya lang ay ang sumunod kay Beast. Inaasahan na ito ni Kuro kaya nga muli siyang nagsalita. Sa oras na matalo ni Beast si Myth, gusto kong kilalanin ninyong lahat siya. Kung sino man ang magbabalak ng masama sa binatang iyan dahil isa siyang demon, sinasabi ko sa inyo, ang buong Purif City ang makakalaban ninyo. Malakas na winika ni Kuro Manchester. Kasabay rin ito ay ang pagkuyom ng kamao ng mga kasama niya mula sa syudad. Ang karamihan dito ay nakita ang ginawa ni Beast kay Sargus at malaki ang utang nila rito dahil kung wala ito, baka wala sila rito. Pinalakpakan ni Marcos ang winika ni Kuro at naglakad siya papunta sa tabi nito. Nakangisi lang ito habang nakatingin sa panig ng kalaban. Matandang apoy, pati kaming nasa Asay Legion ay makakalaban din ng mga maghahangad ng masama sa bago naming pinuno. Magkaiba ang lahi ng dalawa, pero nang sandaling iyon ay naging isa ang Asael at ang Purif's Heroes. Dahil sa iisang individual. Ito ay ang kaligtasan ng binatang alam nilang may kakayahang matalo si Myth at ang abilidad nito. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Kung naglabas ka ng itim na aura,
Oras na siguro upang ikaw ay aking patayin. Sambit ni Mit na muli na ngang nakatayo. Ang presensya niya ay umalpas at nabigla si Beast dahil isang suntok ang biglang tumama sa kanyang mukha nang hindi niya inaasahan. Bumagsak ang binata at napangisi si Mit matapos iyon. Makikita rin sa katawan nito ang pagtibok ng liwanag na itim. Nakikita ang malakaliskis na itsura ng balat nito at ang itim na aura nito ay humulma sa ere. Imahe iyon ng isang itim na dragon. Nakaramdam si Beast ng sakit mula sa suntok na iyon. Napangisi siya at nakaramdam ng pananabik nang makabangon muli. Dumura siya ng dugo at pagkatapos ay napatingin kay Mit. Hindi basta-basta ang isang ito. Higit na malakas ito kumpara sa dalawang demon na tinalo ko. Ang tinutukoy niya ay si Sargus at Marcus. Ibang level ang taglay ni Mit at ramdam niya ito. Agad nga siyang sumuntok sa hangin. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Sandali niyang pinakawalan ng kanyang black aura at pagkatapos ay sabay silang naglaho ni Mit mula sa kanilang kinatatayuan. Patayin ninyo ang lahat ng narito kasama ang legion ng taksil na si Marcus. Huling sinabi ni Mit sa mga demons ng kanyang legion. Kasunod noon ay ang pagsisimula na ng laban ng dalawang panig. Nang maglaho sa kinatatayuan sina Beast at Mit, isang malakas na puwersa ang biglaang nagbanggaan sa ere. Kumawala ang napakalakas na hangin at kasunod nito ay ang paglalaho ng dalawa. Darkfield, Dragon's Den. Nakangising sambit ni Mit at hinigop silang dalawa ng kawalan. Dito kita papatayin. Nakangising winika ng Oni kay Beast na nakangisit nakatingin lang sa kanya mga mata nang walang nakikitang anumang takot o pag-aalinlangan. Ang dragon laban kay Beast. Ikasiyam-na-putpitong kabanata. Hindi maalis ang ngisi sa labi ni Mit nang ang paligid ay magbago. Sila ngayon ni Beast ay nasa itaas na ng isang mataas na bato. Napakalakas ng hangin doon at makikita rin ng ilan pang mga matatarik na bato sa kung saan-saan. Ang paligid ay may kadiliman at kapag tumingin sila sa ibaba ay tanging ang makapal na ulap lang ang kanilang matatanaw. Walang nakakaalam sa kung ano ang nasa ilalim nito at kamatayan ang sinasabing naghihintay sa sino mang mahuhulog dito. May kalaparan din naman ng batong kinatatayuan ng dalawa na maiihalin tulad sa isang malawak na battle arena. Si Beast nga ay kasalukuyan ang nagliliwanag ang kanyang black aura. Naramdaman kasi agad niya ang pagbabago sa kanyang pakiramdam na tila iniipit siya pa ilalim. Mabigat din ang gravity dito at ang hampas ng hangin sa kanyang katawan ay iyong tipong mapapatalsik siya palayo. Nararamdaman mo na ba ang lakas ko? Dito natin tingnan kung hanggang saan ka. Nakangising sambit ni Mit at kumawala ang kanyang malakas at malawak na itim na aura. Kasabay nito ay ang pagbabago ng kanyang balat. Naging malakaliskis ito. Ito ay ang Dragon Scale, ang pinakamatibay niyang depensa mula sa kahit anong atake. Kalmado namang pinagmasdan ni Beast ang demon. Naramdaman niya ang paglakas nito at alam niyang iba ito kumpara sa una niyang mga nakalaban. Pero imbis na kabahan, ay mas lalo siyang nakaramdam ng pagkasabik na ito'y labanan. Kahit mabigat ang gravity at napakalakas ng hangin, ay mabilis pa ring nakarating si Beast sa harapan ni Mit. Kumawala ang hangin sa kanyang mga paa at pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao. Nabalot ng itim na aura ang suntok niya at sa mabilis niyang paghakbang pauna ay siya ring pagtama nito sa katawan ni Mit. Isang malakas na hangin ang kumawala at makikitang hindi man lang napaatras ang demon sa ginawa ng binata. Iyon na ba ang pinakamalakas mong suntok? Tanong ni Mit dito na mabilis ding tumugon gamit ang isa ring suntok. Si Beast ay mabilis na tumalon papalayo
Ngunit mabilis ding sumunod ang kalaban sa kanya. Mas lumakas ng higit ang Oni sa dark field na kanyang inilabas at mapapansin kaagad ito sa mga kilos nito. Naalarma ang binata sa mangyayari roon pero nanatili pa rin siyang kalmado. Kumawala na nga ang malakas na pwersa nang ang suntok ni Meat ay kumonekta sa mukha ni Beast. Ang hangin ay umalpas mula rito at kasabay noon ay ang pagpapakawala ng binata ng kanyang itim na aura. Ngunit may katigasan ng suntok na tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pagbaon noon at ang sakit noon ay dumaloy sa kanyang katawan. Napabagsak si Beast ng suntok ni Meat. Nang bumagsak siya sa ibabaw ng kinatatayuan nila ay agad itong nawasak. Nagkabitak-bitak iyon at sa isang kisap ng matay sumabog at lumubog sa maitim na ulap ang malapad at matalas na batong kinatatayuan nilang dalawa. Iyon na ba ang buo mong lakas? Alam kong may ibubuga ka pa. Bulalas ni Meat habang nakalutang sa ere. Pinagmamasdan niya ang paglubog ng mataas na bato sa kawalan. Kumakawala pa rin ang kanyang aurang itim at nakaabang pa rin sa maaaring mangyari. Kahit nabatid niyang mas malakas siya, ay parang gusto niyang mabigyan siya ng kalbong binata ng isang magandang laban. May natatago itong lakas at alam niya iyon dahil sa ginawa nito kaninang pagpasok sa conversion process niya. Nakita niya ang paghawan ng mga gumuguhong mga malalaking bato. Nakita niya ang binata na nababalot ng itim na aura. Kasalukuyan itong tumatalon ng palipat-lipat sa bawat isang bumabagsak pababa. Kapag nakaligtas ka rito, karapat dapat nga kitang bigyan ng isang makabuluhang kamatayan. Wika ni Meat at pagkatapos ay humulma sa isa niyang kamay ang isang napakalaking itim na bola ng enerhiya. Napakabilis ng pangyayari. Mabilis niya itong itinira sa direksyon kung nasaan ang binata. Umalpas ang malakas na hangin pa itaas at ang ataking iyon ay lumaki ang sakop at bumaon patungo sa itim na mga ulap. Enerhiyang itim na naman. Sambit ni Beast sa ibaba na mabilis na tumalon patungo sa isa pang malaking tipak ng bato. Kumawala ang kanyang itim na aura at pagkatapos ay tumalon patungo sa gitna ng atake ni Meat. Pinasok ni Beast ang tirang iyon at sa isang kisap matay, naglaho na parang bula ito. Hinigop mo? Interesante. Bulalas ni Meat na napangisi nang lumitaw sa kanyang harapan ng binata. Nakalutang silang dalawa sa ere. Ang suntok nga ni Beast ay balot na balot ng hinigop niyang enerhiyang itim. Makikita ang pagkasolido nito at ang pwersa nilang dalawa ay naglaban din sa itaas. Sumuntok ang binata at si Meat ay mabilis na gumalaw at naglaho. Pero mabilis ding sumagot si Beast sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ang hangin ay lumakas at nang magtagpo ang kanilang mga pulang mata ay dito na itinodo ng kalbong binata ang kanyang atake. Masyado kang nagmamadali. Bulalas ni Meat na hindi man lang nangamba. Agad niyang tinapik palayo ang bisig ni Beast na naging dahilan upang ang enerhiyang hinigop nito ay dumiretso pa itaas. Isang napakalakas na pagsabog ang nagpadagundong sa lugar na iyon. Sumabog ang pwersang nagmula sa kamao ni Beast. Pinapahanga mo ako. Pero sambit ni Meat at dito ay kumawala ang napakalakas na itim na aura mula sa kanya. Masyadong mabagal ang ginagawang atake ng kanyang kalaban. Ito ay dahil sa bigat ng katawan nito sa paligid. Pinahanga rin naman siya nito pero mas mabilis siya sa kanyang dark field kung ikukumpara sa binatang ito. Mula nga sa itaas ay isang imahe ng dragon ng humulma mula sa itim na aurang bumabalot sa kamao ni Meat. Buong lakas niyang sinuntok pa ibaba si Beast. Kasabay rin ito ay ang pagbulusok ng itim na imahe patungo sa binata. Sumabog ang enerhiya at ang pwersa niya sa mukha ni Beast. Pero biglang umisi ang binata. Nilabanan ni Beast ang suntok na iyon. Ayos, malakas ka nga. Sambit ng binata na makikitang may dugo nang lumalabas mula sa kanyang mukha dahil sa tinamo niya kanina. Nagliliwanag ang isa niyang mata ng pula at dito niya pinakawalan ang kanyang presensya na nagpaatras kaagad kay Meat. Nakaramdam si Meat ng panganib at may kung anong kabugsiyang naramdaman sa kanyang dibdib. Nakalutang pa rin sa ere si Beast habang nakatingin sa kalaban.
Napakalakas pa rin ng hangin sa buong lugar at ganoon pa rin ang antas ng aurang lumalabas dito. Kulay itim at hindi kasing lawak ng sa kanyang kalaban. Hindi basta-basta ang isang ito. Hindi ko na dapat pang laruin ang labang ito, sabi ni Mitch sa sarili, at dito ay sumeryoso ang kanyang pulang mga mata. Ang kanyang matalas na kuko ay lumitaw at kumapal ang kanyang palad. Dito ay naglaho siya at isang itim na guhit ang tumago sa katawan ni Beast habang nasa ere. Isang malakas na hangin ang agad na kumawala at biglang lumitaw si Mitch sa likuran ni Beast. Pinapahanga mo talaga ako. Nagpapabugbog ka ba bago mo ipakita sa akin ang lakas mo? Seryosong tanong ni Mitch na kasalukuyang nababalot ng dugo ang kanyang kamay na ginamit sa pag-atake. Kalmado pa rin si Beast sa kabila noon. Kahit naduguan ng kanyang mukha at ng kanyang tagiliran na binukalan na rin ng dugo, ay hindi pa rin makikita sa binata na siya ay walang laban dito. Gusto ko lang malaman kung kaya ba kitang sabayan sa ganito kong estado. Sambit ni Beast at gumalaw siya at hinarapan si Mitch. Dati, gusto niyang maging malakas. Nang malaman nga niyang wala siyang kapangyarihan, ay humanap siya ng paraan para hindi maging mahina. Pero ngayon, taglay niya ang aura ng isang demon. Ang lahing inakala ng lahat ay hindi totoo. Ayaw kong umasa ng buo sa kapangyarihang mayroon ako. Dagdag pa ni Beast at dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamao. Kahit nasa kanya na ang lakas at kapangyarihan, gusto pa rin niyang nahihirapan sa pakikipaglaban. Gusto niya ng pagsubok. Gusto niya ng sukatan sa kung hanggang saan siya. Kaya kahit kaya niyang palabasin ng 100% na mayroon siya, mas pinili pa rin niyang gamitin lang ang kaunting bahagi nito. Tatalunin kita nang hindi umaasa sa buong lakas na nakatago sa aking sarili. Wika pa ni Beast at inalala niya ang kanyang mga pagsasanay noon. Ang mga panahong wala siyang kapangyarihan. Dito ay kumawala ang hindi kalakasang hangin at ang kanyang kalamnan ay umumbok. Binawasan niya ang aura sa kanyang mga paa at ginamit ang pisikal na pwersa para manatili siyang lumilipad sa ere. Pinakiramdaman niya ang hangin at pagkatapos ay tinapakan niya ito. Nabigla si Mitch nang lumitaw bigla sa harapan niya si Beast. Isang mabilis na suntok ang ginawa ng binata, pero madali naman itong sinalag ng Oni gamit ang bisig nitong may matigas na balat. Bakit nililimitahan mo ang iyong lakas? Bulalas ni Mitch at mabilis niyang itinulak si Beast gamit ang bisig nito. Seryoso namang inapakan ni Beast ang hangin at nilabanan ang kanyang paglayo. Kasunod nito ay ang paglitaw ni Mitch sa kanyang harapan na nakangisi. Ipakita mo sa akin ang buong lakas mo, sigaw ni Mitch at solidong suntok ang tumama sa mukha ng binata. Pero imbis na mapatalsik pa ibaba, ay nilabanan iyon ni Beast. Ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas. Sinamahan niya iyon ng aurang itim at mahigpit na hinawakan ang braso ng kanyang kalaban. Walang magagawa ang ganitong estilo sa akin. Hinila ni Mitch si Beast at binigyan muli ng suntok sa mukha. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis na umikot sa ere si Beast. Kasunod noon ay ang pagtayo niya sa ibaba sa hangin. Isang maliksing paglapit sa kalaban ng kanyang ginawa. Nabalot ng itim na aura ang kanyang kamao at pagkatapos ay isang solidong suntok sa katawan ang kanyang ginawa kay Mitch. Isang pagngisi na naman ang sumilay sa Oni. Ni hindi siya napagalaw ng suntok na iyon sa kabila ng pwersa at lakas na mayroon ito. Walang magagawa ang suntok na ganyan. Nagpakawala si Mitch ng pwersa at mabilis niyang sinipa si Beast gamit ang kanyang kanang paa. Napangiwi si Beast nang saluhin niya iyon. Tumugon sa loob ng kanyang katawan ang lakas na iyon. Makikitang nahihirapan siya ngunit ang kanyang mga mata kakaiba. Gusto niya ang nangyayari at masaya siyang gawin ito. Tumalsik palayo si Beast pero nilabanan niya muli iyon. Tila hinawakan niya ang hangin at itinulak niya ang kanyang sarili laban dito. Agad siyang tumayo sa ere pero nang mapatingin siya sa kalaban ay isang malakas na pagsabog ang sumunod na nangyari. Sinalo niya ang isang bola ng itim na enerhiya at buong-buong tinanggap ito ng kanyang walang depensang katawan.
Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Bakit hindi mo ipakita sa akin ang tinatago mong lakas? Gigil na wika ni Mit at ibinuka niya ang kanyang bibig. Kumawala ang apoy mula roon at bumulusok ito patungo sa kinatatayuan ni Beast. Isa itong Dragon's Breath. Isa itong malakas na klase ng ataking. Tanging siya lang na may abilidad ng isang dragon ang may kakayahang gumawa. Naalarma na nga si Beast sa pagkakataong iyon at mabilis siyang tumakbo sa hangin upang maiwasan iyon. Sa kabila ng hirap at sa sakit ng kanyang katawan ay tiniis niya ito at nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mas dehadong sitwasyon. Dumiretso ang atakeng iyon patungo sa ibaba at tumama sa isang mataas na bato. Agad na sumabog iyon na nagpaliwanag sa buong paligid at nagpabugso rin sa napakalakas na hangin sa lugar. Malakas ang ataking iyon. Hindi basta-basta ang mga ginagawa niya. Wika ni Beast na tumatakbo sa ere. Iniikutan niya si Mit na nakangisi sa kanya habang ginagawa iyon. Isa kang malaking hunghang sa ginagawa mo. Wika ni Mit na umuusok pa ang bibig at pagkatapos ay hinabol niya si Beast. Naabutan niya nga ito at agad na binigyan ng napakalakas na suntok patungo sa katawan. Nakita naman iyon ni Beast at sa kabila ng bilis noon ay naiwasan niya iyon na ikinabigla ni Mit. Ang pagkabigla ring iyon ang ginawang pagkakataon ni Beast upang atakihin ang kalaban. Isang biglaang pagsuntok pataas ang ginawa ni Beast. Si Mit ay nakita rin kaagad iyon kaya umatras siya. Subalit kumawala ang malakas na hangin mula sa mga paa ng kalbong binatang iyon. Bumubuelo na ito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at mabilis na binigyan ng paibabang suntok ang katawan ng kanyang kalaban. Isang malakas na hangin ang kumawala mula sa suntok na iyon. Kasabay rin noon ay ang pagkawala ng pwersa mula sa suntok ni Beast. Wala iyan. Sigaw ni Mit na agad na hinawakan ng bisig ni Beast. Buong lakas niya rin itong ibinato pa ibaba. Bumulusok patungo sa baba ang katawan ng binata na agad niyang pinasundan ng mga bola ng apoy mula sa kanyang bibig. Tila nga mga bulalakaw na bumubulusok ang mga iyon na diretso lahat sa katawan ni Beast. Nakita na rin ng binata ang maliwanag na mga apoy na humahabol sa kanya. Napakaliwanag noon. Nasisilaw ang kanyang mga mata. Nararamdaman pa rin niya ang sakit ng kanyang katawan at natutuwa siyang maramdaman ito. Ito ang sensasyong gusto niyang malasap, ang mabugbog, at tulad din ang ginawa ni Lucifer sa kanya. Alam niyang napakalakas ng ama ni Ryzen. Kahit nga nagawa na niyang maging ganap na demon, ay ramdam niyang wala pa rin siyang panamalaban dito. May 3 Oni ang mas malakas sa akin. Sila ang nagtataglid ng kapangyarihang kaya akong talunin. Sila rin ang dapat mong matalo kung gusto mong matalo ang Demon Lord. Bumalik sa isip niya ang sinabing iyon ni Lucifer. At base sa naramdaman niyang lakas mula sa kalaban niya ngayon, kahit na gumamit ito ng full demon form, ay batid niyang hindi ito nabibilang sa 3 tinutukoy nito. Huminga ng malalim si Beast. Pagkatapos ay pinahinto ang kanyang sarili mula sa pagbulusok pababa. Sa pagtayo niya sa ere, ay siya ring pagdiretso sa kanya ng mga bola ng apoy na sumusunod sa kanya. Pinakiramdaman niya ang papalapit na apoy. Tila dumaloy ang presensya nito sa kanyang katawan. Itinuro ito sa kanya ni Lucifer ang presensya ng 4 na elemento. May kakayahan daw siyang maramdaman iyon at sa oras na magawa niya ito ay magagawa niyang sabayan ito ng walang kahirap-hirap. Napangiti si Beast at sa pagtingin niya sa paligid ay tila bumagal ang paggalaw ng mga ito sa kanyang mga mata. Gumalaw ang kanyang mga paa sa hangin at lahat ng mga paparating na atake sa kanya ay nilampasan siya. Kung titingnan ay para siyang iniwasan ng mga ito, pero ang totoo'y iniwasan din niya ito dahil nakita niya ng malinaw ang daraanan ng mga apoy na iyon. Sumabog ang mga itim na ulap sa ibaba ng napakalakas nang magsibagsakan ang mga iyon. Kasabay rin ng pagliliwanag ng paligid ay ang pagdikit ni Beast kay Mit. Hindi ko ipapakita ang buong lakas ko sa iyo.
Dahil kung sa ganito kong estado ay hindi mo ako mapabagsak, ano pa kaya ang magagawa mo kapag naipakita ko ito sa iyo? Bumitaw muli si Beast ng isang suntok sa katawan ni Meat at sa pagkakataong ito, bumulwak na ang dugo mula sa bibig ng kanyang kalaban. Ikasiyam-na-putwalong kabanata. Maraming mga pagsabog at palitan ng mga malalakas na atake ang masasaksihan sa Dead Zone, sa lugar kung saan nagaganap ang laban ng mga heroes kasama ni Marcus at ng Aegean Legion. Dito na nagawang ilabas ng mga bayani ang taglay nilang lakas. Nasa teritoryo sila ng kalaban, pero dahil sa tulong ng mga demons na pumanig sa kanila ay mas nadagdagan naman ang kanilang bilang at puwersa. Isa pa, kung wala ang kalbong binata kanina ay baka hindi pa rin sila nakakagalaw o nakakalaban ng maayos sa lugar na ito. Ito pala ang lakas ng mga demons. Hindi sila basta-basta. Bulalas ng isa sa mga heroes na nagpakawala ng isang malakas na atake sa mga matitigas na kalabang nasa kanyang harapan. Napangiwi naman si Sir Garnalion nang lampasan niya ang isang malaking demon na gusto siyang patayin. Isang malakas na atake ang ibinigay niya rito, subalit ang tigas ng katawan nito ay naramdaman ng kanyang kamay at bisig. Wala ring naging pinsala ang ginawa niyang iyon. Napakahina mo naman. Bulalas ng demon na agad na hinarapan ang dalaga na kasalukuyang kumakawala ang malakas nitong orange na aura. Gumalaw ang demon hanggang sa biglang umangatang isang malamig na hangin sa kinatatayuan nito. Nabalot bigla ito ng makapal na yelo at dito na nga napangisi si Siri dahil kilala na niya kung sino ang may kagagawa nito. Kailangan mo yata ang yelo ko para matalo ang isang ito. Winika ng isang binatang kumislap ang salamin sa mata dahil sa lamig. Nginitian nito ang babaeng swordman at pagkatapos ay kumawala rin ng orange nitong aura. Nilingon ng dalaga ang malaking demon na kasalukuyang hindi makagalaw sa loob ng isang malaking bloke ng yelo. Pagkatapos ay tumakbo siya palapit dito at kalmado itong nilampasan habang nagdidilim ang paningin niya. Ang kanya ring aura ay sumama sa kanyang espada. Sa pagdaan niya rito ay isang manipis na guhit na katulad ng sa kanyang aura ang dumaan sa katawan ng kalaban. Isang paikot na hangin din ang kumawala mula roon. Inilagay na muli ni Siri ang kanyang espada sa lalagyan nito sabay wika, Calm Wind of Slash. Nahati ang bloke ng yelo pero natigilan ng dalawa nang makitang nakangisi pa rin ng demon at natatawa lang sa mga nangyari. Nagliliwanag din ang mga mata nitong pula at kumakawala pa rin ang itim nitong aura. Minamaliit ba ninyo ako? Bulalas nito at isang malakas na puwersa ang kumawala mula rito. Kasabay rin nito ay ang pagkabitak ng lupa at sina Liam at Sira ay naalarma na lang dahil napakalakas ng enerhiyang pinakawalan nito. Dito nga ay inatake na sila ng demon na iyon na isa palang busy general limit. Ang kanyang ability ay copy. May kakayahan siyang kopyahin ang abilidad ng isang nilalang sa loob ng isang araw. Ito ang magiging abilidad niya sa loob ng 24 oras at kinabukasan na niya ito muling mapapalitan. Ang ginaya niyang abilidad sa araw na ito, ang Dragon ability ng kanilang general sa Aegean Legion. Matikas na pinagmasdan ni Gradon ang dalawang kabataang hero. Napangisi na nga lang siya dahil hindi naman pula ang aura ng mga ito. Dito na niya ibinuka ang kanyang bibig at isang bola ng apoy ang mabilis na kumawala mula rito. Napakabilis noon at lumikha ito ng malakas na pagsabog nang saluhin ito ng dalawa. Isa sanang seryosong pinsala ang idudulot noon, subalit dalawang magkaibang kulay ng apoy ang biglang kumawala mula sa kung saan. Sinangga nito ang Dragon's Breath at pinagliwanag nito ang paligid sa pagkalat nito sa ere. Makikita ang sabay na naglalakad ang mag-amang Manchester patungo kina Siri at Liam. Parehong kumakawala ang pulang aura ng dalawa at ang kanilang mga apoy ay lumiliyab sa kanilang mga katawan. Sir Kuro,
Helio! Bulalas ang dalawa na nakahinga ng maluwag sa nakita. Kung tinamaan sila ng atake ng kalaban, ay hindi na nila alam kung sila ba ay makakatayo pa pagkatapos nito. Kaya namang iwasan ni Siri iyon dahil sa kanyang bilis. Pero kailangan niyang samahan si Liam na ang abilidad ay batid niyang mahina sa apoy. Hayaan mong tulungan namin kayo. Wika ni Kuro sa dalawa at tumayo ito ng maayos habang nakatingin kay Gradon. Si Helio naman ay pinasadahan lang ng tingin ang mga kasama sa Purif 8 at pagkatapos ay sa kalaban na natuon ang kanyang atensyon. Isang demon, papatayin kita. Bulalas ni Helio sa sarili at lumiyab lalo ang kanyang puting apoy. Siri, Liam, samahan ninyo kami. Kailangang magtulungan tayo upang matalo ito. Wika ni Sir Kuro na sumiklab ang asul na apoy pagkasabi noon. Opo sir. Sabay namang wika ng dalawa sa likuran at inihanda na nila ang kanilang mga sarili upang labanan ang malakas na kalabang nasa harapan nila. Hindi pa rin makapaniwala si Speed na siya ay buhay pa. Mas lalong ayaw niyang paniwalaan ang sinabi sa kanya ni Panther na siya ay ang nakalagay sa propesiya, ang demon na makakatalo sa Demon Lord. Alam niya ang kwentong iyon dahil nahiligan niya itong alamin mula sa Demon's Organization, pero hindi niya akalaing siya ang tinutukoy rito. Napatingin siya sa kanyang kamay habang pinapakiramdaman ng kanyang sarili. Kahapon lang ay dumaan siya sa isang matinding pagsasanay kasama si Panther. Ito ay ang pusa niya noon na nalaman niyang binabantayan pala siya. Ang alam ng lahat ay patay ka na. Kung sakali mang magpapakita ka sa kanila, dapat ay malakas ka na. Sinabi rin sa kanya ni Panther ang kalagayan ng mundo sa kasalukuyan. Nalaman niya ang nangyari sa Hulks. Ganoon din ang pagkamatay ng maraming heroes dito na ikinakuyom niya ng kamao. Kung gusto mong huwag maulit iyon, dapat maging malakas ka. Kung pagbabasehan natin ang lakas ng mga bayani rito sa mundo, masasabi kong malakas sila. Pero may limitasyon ang lakas nila. At tayong mga demons ay may mas malawak at maraming aura kumpara sa hindi natin kalahi. May nasambit pa nga si Panther na may iba rin namang mas malakas at mas maraming aura sa katawan kumpara sa mga demons. Napatingin pa nga ito sa itaas matapos iyon. Kailangang maging malakas ka sa mabilis na panahon dahil kung hindi, maaring matalo mo ang Demon Lord. Pero ang mga kaibigan mo rito sa mundo ay nalipol na dahil nahuli ka na sa pagprotekta sa kanila. Napaseryoso ng itsura si Speed nang marinig iyon. Naalala niya ang mga nakilala niya sa Purif School. Ganoon din si Beast. Isa pa, gusto niyang maging hero. Ngayon ngang nalaman niyang may malakas siyang kapangyarihan, ay mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para magpatuloy. Kung dati taglay niya ang pinakamahinang aura, sa pagkakataong ito ay mas lalo niyang magagawa ang kanyang nais dahil sa taglay na rin niyang Black Aura. Sa kasalukuyan, si Speed ay nakatayo sa itaas ng isang gusali sa Lost City. Ngayon lang niya narating ang lugar na ito at nalaman niyang ang syudad na ito ay ang may pinakamahabang oras ng kadiliman sa mundo. Pero sa kabila nito ay naging maunlad na syudad pa rin ito sa pamamagitan ng pagpapaganda sa kanilang industriya sa enerhiya. Ang syudad na ito na nagsusupply ng kuryente sa 7 pang syudad dahil sa dami ng mga pinagkukunan nito rito. Ang mga tao naman sa syudad ay nailikas na rin sa mas malayo sa sentro at tanging ilang mga heroes at mga voluntaryong magpapatrol sa lugar ang naiwan dito. Ito ay dahil sa bantang dulot sa nangyari sa pinakamalakas na syudad na Helks. Gabi na rin ito, pero napansin ni Speed na ang kadiliman sa paligid ay hindi pangkaraniwan. Nakikita niya sa itaas ang pagkayap ng mga kidlat sa makapal na mga itim na ulap na sinasabayan pa ng unti-unting paglakas ng hangin. Si Panther nga ay nasa loob ng kanyang silid sa itaas ng gusali. Kasalukuyan siyang umiinom ng alak habang nakatingin sa kalangitan. Nararamdaman din niyang may mapanganib na demon na nandito ngayon sa syudad. Posibleng isa itong Oni, pero huwag naman sanang isa sa 3 iyon na magpakita rito. Sabi ni Panther sa sarili at gamit ang telepathy, itinawag na niya ang kanyang mga kasamahan para ihanda ang kanilang mga sarili. Unti-unti na nilang nararamdaman ang pagkawala ng napakalakas na presensya ng demon
na kasalukuyang nakakubli sa makapal at maitim na ulap sa himpapawid. Yumanig na rin ang buong syudad at ang lahat nga ay naalarma nang makitang isang napakalaking bola ng itim na enerhiya ang kumawala mula sa ulap. Mas malawak pa ito sa sentro ng Lost City. Hindi. Bulalas si Panther na nabitawan na lang ang bote ng iniinom niyang alak. Napasabi na lang siya sa kanyang mga kasamahan na mabilis na lumikas. Kung sino man ang Oni na nasa itaas, nais niyang burahin ang syudad sa isang iglap. Sigaw ni Panther sa sarili. Agad din niyang hinanap si Speed para balaan. Alam niyang malakas ito, pero ang ganito kalawak na atake ay hindi basta-basta ang mapipigilan. Ang mga nasa syudad ay mabilis na umalis at tumakbo palayo. Subalit tila huli na sila dahil bumabagsak na ang itim na enerhiyang iyon na ibinaon sila sa kinatatayuan nila dahil sa pwersang dala nito. Hindi ito maganda. Bulalas ni Panther nang makitang ang mga matataas na gusali ng syudad ay unti-unting winawasak ng pwersa noon. Napakalakas din ng hangin at ang paligid ay nayayanig ng sobra. Nang sandali ring iyon, si Speed naman ay napakuyom ng kamao dahil naalala niya ang nangyari sa Hulk City. Walang awa itong binura ng isang demon at maraming inosenteng buhay ang nawala dahil dito. Huminga siya ng malalim at pinakawala ng kanyang itim na aura na hinahaluan ng violet na aura. Nagliwanag ang kabila niyang mata ng pula at ang isa niyang sungay sa noo ay dahan-dahang lumitaw. Mula sa itaas ay tumalon siya pa ibaba. Ang gusaling iniwan niya ay nawasak din matapos iyon dahil sa pwersang dala ng ataking nagmumula sa itaas. Perpekto ang naging paglapag niya sa ibaba sa kabila ng taas nito. Tumakbo siya ng napakabilis. Sa bilis nga niya ay nakalikha ang kanyang mga dinaraanan ng napakalakas na bugso ng hangin. Tumigil siya sa gitna ng isang malawak na parke at dito na kumawala ang malakas niyang presensya. Matapos iyon ay iginalaw niya ang kanyang kamay habang nakatingin sa itaas. Dahil sa bilis sa taglay niya, isang abilidad ang nagawa niyang gamitin nang siya ay nasa pagsasanay kahapon. Ang isa sa 4 na elemento at pinakamabilis sa mga ito ay nagamit niya. Ito ay ang tumatagos at lumalampas ng napakabilis sa paligid. Hindi ito nakikita pero mararamdaman ni Numan ang lakas na mayroon nito. Kumislap nga ang mata ni Speed at nakita niya ang mangyayari. Mawawasak ang buong syudad at silang lahat ay mamamatay. Nagdilim agad ang kanyang paningin at ibinaba ng bahagya ang kamay niya. Kasunod nito ay ang mabilis niyang paghampas dito pa itaas. Kung dati, hindi ko magawang baguhin ang nakikita ko. Sa pagkakataong ito, magagawa ko na. Sumilay sa labi ni Speed ang isang malapad na ngiti. Ito na ang simula ng kanyang panibagong pakikipaglaban bilang isang demon, bilang siyang papatay sa Demon Lord at bilang magiging pinakamalakas na bayani sa buong mundo. Ang buong sentro ng Lost City ay mabilis na nawala ng bugso ng hangin. Tila lumubog ito at sa pagtaas ng kamay ni Speed ay siya namang pagragasan nitong lahat pa itaas. Ang napakalaking itim na enerhiya ay itinulak ng ubod ng lakas na hangin pabalik sa itaas. Sumigaw pa ng malakas si Speed na naging dahilan upang ang ataking wawasak sana sa buong lugar ay liparin patungo sa itaas ng mga ulap, patungo sa kalawakan at doon na nga ito sumabog at nagpakawala pa ng ubod ng lakas na pwersa na nagawa pang umabot hanggang sa buwan. Ang makapal na ulap sa itaas ng syudad ay nabura at sumilay sa kalangitan ang liwanag ng pagsabog doon na tila naging malaliwanag ng araw pansamantala. Ang mga nasa paligid naman ay nagulat sa kanilang nasaksihan. Kanina lang ay akala nila ay katapusan na nila. Subalit isang napakalakas at napakalawak na hangin ang biglang tumaboy roon patungo sa malayo. Sinong may kagagawa noon? Bulalas ng mga bayaning nagbabantay sa syudad. Sa kabila ng mga nawasak na gusali rito, sila ay buhay pa rin at walang pinsalang nakuha roon. Natulala na nga lang si Panther nang makita ang mga bituin sa kalangitan. Napakalinis sa mata at ang paligid ay nakaramdam ng pansamantalang kakalmahan. Bakit ba ako dapat mangamba? Nandito nga pala ang tutupad ng nasa propesiya. Winika ni Panther na agad na ring tumalon mula sa bintana ng kanyang silid. Pagkatalon niya sa ere
ay agad siyang lumipad patungo sa itaas para pagmasdan ang lugar. Dito ay pinagmasdan niya kung nasaan si Speed at napangiti na lang siya dahil nagbunga ang ibinigay niya ritong pagsasanay kahit na sa maikling panahon lamang. Samantala, ang presensyang iyon, alam kong katulad ito ng sa Demon Lord. Seryoso namang winika ng isang malakas na demon na may mahabang buhok at may magandang pangangatawan. Kung ito ay pagmamasdan, ay makikita mula sa likuran na isa itong babae. Nakalabas na ang dalawa nitong sungay at nagliliwanag na rin ang mapula nitong mga mata habang pinagmamasdan ng binatang pumigil sa kanyang planong burahin ang syudad na nasa ibaba sa isang iglap. Napatayo siya sa pagkakaupo niya at pagkatapos ay tumalon patungo sa ibaba para puntahan ang kanyang target na sumira sa kanyang balak gawin.